afternoon, good evening. Ito po ang Lola Chichay. Ngayong araw po hindi po tayo lalabas. Ngayon gusto ko pong ituro sa inyo or i-share kung paano paggawa ng rice ball. Alam ko pong may nabibili sa convenience store sa Pilipinas. Mabuti na po yung alam niyo kung paano paggawa, no? Para at least kahit papano ma-experience po ninyo, no, kung paano paggawa. Ngayon, gusto ko pong panoorin ninyo mabuti para kahit papano may nalalaman tayo kung paano paggawa ng rice ball. Ngayon, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko po muna magpasalamat sa lahat na nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo, sa mga panonood po ninyo sa aking munting channel. Thank you po sa inyo. At ito po ay napakasaya po ng aking puso sa lahat po ng nagsusubscribe sa Lola Chichay. Maraming salamat po. At lagi po kayong mag-iingat ha. Yan lang po ang aking pakiusap. Mag-ingat po tayo, lalo na sa ating health. Okay, huwag na po tayong patumpik-tumpik pa, dalian na natin gumawa ng rice ball para i-try ninyo. Okay, wait lang kayo. Okay, ayan, mag-start na po tayo kung ano po ang gagawin natin sa paggawa ng rice ball. So ito po ang ating ingredients, papakita ko po sa inyo. Ito po yung ating ingredients. Siyempre po kailangan natin ng kanin. Yung mga natitira ninyong kanin, bahaw ba po sa Tagalog po, no? Ngayon, meron po tayong tubig, asin, at syempre po kailangan natin ng gloves, no? At ito po yung laman ng ating rice ball. Ito po ang tawag dito ay Siokombu. Ayan. Kung meron pong nabibili dyan sa Pilipinas, kung may Japanese store, ito po ang pwede ninyong gawin. May asin po yan. Yan po is ano po ito ng dagat. Ayan o. Ganito lang ang ginawa para may lasa. At tinatawag nilang katsuobushi. Ito po yun. Ito po yung isda rin po ito eh. Isda na drinay tapos parang ginadgad. Ganito ang ginawa. Okay? Ngayon, pag wala po kayo nito, pwede po ninyong gawin ang hotdog. Paliitin po ninyo, hotdog. Ito naman sausage po dito, pwede nyo rin ilagay. Or, tusino. Tusino, pag pinirito nyo, hiwain po ninyo ng maliliit. At pwede rin po ang langgonisa na ilalagay sa loob kung wala po kayo nitong ganitong ingredients. Okay po, at pwede din po ang spam, pwede din po yan para lalong matuwa ang mga bata. Okay? At kailangan po natin ng nori. Meron pong nabibili dyan sa Pilipinas. Ayan o. Yan o. Ang bang tawag dito? Basta nori po, alam ko po, naintindihan po ninyo yan at sikat po ang nori. Ito po ay ibabalot natin sa ating rice ball. Okay, so start na po tayo. Yan. Nagtaas muna ng buhok ang lola, nagpugas ng kamay, no, para malinis po ang ating kamay. Kasi syempre, yaano natin sa kamay ang rice ball para magkaroon ng triangle na shape. Okay po? Ayan, nag-gloves na ang lola. Ayan. Ngayon, ganito po ang unang gagawin natin. Yung tubig, lalagyan na po natin doon ng asin. Tunawin natin yan, okay? Ayan, ito po ang yung tubig, ito yung asin. Ganito po ang technique ko pag maggagawa ng rice ball. Sa tubig na po ako naglalagay ng asin. Ayan. And then, siguro mga ano lang siya, kahit na tawag dito, kalahating kutsara ng asin. Pwede na po yun. And then, tunawin po natin siya para may lasa yung tubig. Ayan. And then, nasa inyo na po kung anong alat ang gusto ninyo. Yung iba kasi ayaw ng matabang. So, kayo na lang po ang tawag dito, tansya. Okay po? So, ako,
ano lang ang ginamit ko. Half teaspoon lang po ang ginamit ko. Okay. Ayan, may alat na to. Okay, next tayo. Nakalimutan ko pala, itong katsuobushi natin, ayan, lalagyan ko po siya ng toyo, ano. Ayan. Lalagyan ko siya ng toyo. At, ganyan po. Ganyan ang gawin natin, no. I-mix natin yung toyo at saka yung katsuobushi para lalong sumarap. Okay, so start na tayo. Magbilog-bilog, mag-triangle na tayo ng ating kanin. Wait lang. Ngayon, ito po, bago tayo mag-triangle ng kanin ng ating bahaw, yung nilagyan natin tubig na may asin, doon nyo po iluglog yung inyong kamay para may lasa yung ating, ayan, may lasa na kasi itong asin. Okay, ang ingay ng aso ko. Ayan, ayan, may lasa na to ha, yung tubig natin na may asin, yung tinunaw natin kanina. Kuha tayo ng ating kanin. Huwag ho masyadong malaki, huwag malaki, katamtaman lang ang laki, mga ganyan. Bilutin nyo or spread, i-ano nyo po, i-flat nyo pong ganon. Para magkalasa siya. And then, tikman nyo po yung kanin nyo. Kung yung nilagay ninyo sa kamay ninyo, yung tubig na may, yung tinunaw nyo, di ba may asin ito? Ayan, iano po ninyo. Tikman nyo. Pag kulang pa, ayan, luglag po utli kayo. Ganyan po. And then, bakit triangle ang itsura ng rice bowl? Hindi siya bilog. Kaya po ganon, ituturo ko po sa inyo. Ngayon, bago mo siya igawing triangle, ilagay mo muna yung gusto mong ipalaman sa loob. Kagaya niyan. Eto, buksan po ninyong ganon. Buksan po ninyo yung gitna niya. And then, kung ano yung gusto mong ilagay, basta wag ho yung malaki. Wag malaki ang ilalagay. Okay? And then, isara po ninyo. Pagsara, siguraduhin nyo yung nilagay ninyo sa loob is sarado na, hindi siya lalabas. Yung korte ng kamay nyo, pag ano ninyo po, pag ganon. Paano ba ang explain? Yung igaganon ninyo, pag ganyan, no? Pa-triangle, parang pa-triangle, hindi bilog. Ita-triangle yung kamay nyo, ganyan na itsura. And then, iganon po ninyo sa kanin nyo. Pati yung sa ilalim, ganon din ang itsura, yung sa kabilang kamay. Pag ganun po, ganyan na itsura. Ganyan, no? Para paglabas is triangle na agad. Okay? I-try po ninyo. Ganyan. And then, sa kabila uli, i-triangle po ninyo uli. And then, paikot-ikot lang. Gawin ninyong triangle. Ganyan, no? And then, para mawala yung shape ng daliri ninyo dito, is iganon nyo na lang. Yung para bang himas-himas konti. And then, i-try nyo uli. Ayan. So, ganito ang gawin po ninyo para makagawa kayo ng rice bowl sa bahay. Ayan. Matutuwa ang mga bata kasi madaling kainin. Ayan. So, ayan, triangle na siya. Kita nyo ba? Triangle na siya. Kaya kung ano yung ginawa ninyo sa right hand, ayan, ganyan. Sa left hand, ganun din. Ganyan ninyo gawin. Ganyan, no? Paikutin nyo lang para maging triangle siya. O, ayan. Rice bowl na. And then, paggawa ng triangle na rice bowl, pwede nyo nang, nalaglag sa tubig. Pwede nyo nang ilagay ang inyong seaweed. Ayan, ganyan, no? O, ayan. Onigiri na siya. Ayan, ganyan, no? O, see? Napakadali. So, try tayo ng isa uli. Ayan. Kuha tayo yung sa kamay. Lagyan nyo yung may tubig na may asin, ha? Kuha tayong kanin. And then, para kumalat, yung tubig na may asin sa kanin, medyo bilugin ng konti, butasan.
Butasan natin. Ganyan. And kung ano yung gusto nyo ilagay, spam, tawag doon, langgonisa, tocino, pwede yan. And then, ilagay nyo sa gitna. Paglagay sa gitna, isara po natin. Ayan, para ma-form natin yung triangle. And then, isara. Pagsara, kagaya ng sinabi ko kanina, ganyan. Gawin ninyong itsurang triangle. Ayan. Pasensya na ha, kasi may toyo yung yung nilagay ko sa gitnang Ayan, katsobosi. Ganyan po. I-form nyo para mawala yung form ng inyong daliri. I-push ng konti. And triangle uli. Ganyan, no? Yup. Up. Wag masyadong, wag masyadong push na push, ha? Yung konting lang, para mag-korteng triangle. Okay. O, ayan. Triangle na siya. So, lagyan natin uli ng nori para mas masarap. Ayan, lagyan natin ng nori. So, unigiri na siya. O, see? Try ninyo kahit saang bansa man kayo, mga OFW, pag wala tayong ulam. Ayan, kahit asin lang po pwede yan eh. Ang sarap kainin. Ayan, okay? So, itry po ninyo. Thank you! Ayan, I hope at napanood ninyo kung paano ang paggawa ng rice ball. I-try po ninyo at hindi ho kayo magsisisi. Mabuti na yung matutunan ninyo kahit wala kayong ulam. Asin lang, ay ganun nyo lang po yan. Pwedeng-pwede yan. I-triangle nyo lang. At masarap na po yan. Lalo na sa mga nanay na halimbawa gutom na yung anak, nagmamadali. Ay magganyan lang po kayo. Maglagay lang kayo ng asin sa kamay ninyo. I-triangle nyo lang yan. Kakain ng bata at matutuwa. Okay po. Ganyan po yung mga anak ko. Ganyan ko sila pinalaki. Kasi siyempre nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Nagtatrabaho ako. Kailangan ko pakainin yung mga anak ko, nagmamadali dahil kawawa naman. Ganyan na lang lagi kong ginagawa. And then, naglalagay ako ng mga sausage, kung ano-ano, yung matutuwa ang bata para madaling makain nila. Ganyan po ang buhay-buhay dito sa Japan. At nag-iisip ng paraan kung paano pakainin, kung paano makasurvive kahit na naghihirap tayo sa pagpapalaki ng bata. Siyempre, nagwo-work tayo. Para-paraan lang. Okay po. Sana po may natutunan po kayo at maraming salamat sa panonood po ninyo for today. At salamat po at lagi kayong nanonood at I hope na may natututunan po kayo sa Lola Chichay. Okay po, gagawa po uli ako ng marami dahil ang dalawang lalaki ko malakas kumain. Hindi kain parang lamon. Kaya kailangan damihan ang paggawa ng rice ball. So, nakadalawa ako. Kaya, ayan, nakadalawa akong gawa ngayon. Kaya kailangan dadamihan ko pa at para kumain ng dalawa kong lalaki. Okay, thank you sa panonood. At mag-iingat po kayong lahat. Salamat po sa laging panonood. Thank you sa mga nagsusubscribe. At sa mga magsusubscribe pa, pasubscribe naman po ang Lola Chichay. At kahit pa paano, magsishare din po ako ng matututunan natin. Maraming salamat po sa inyo, sa panonood po sa aking munting channel. Thank you. And God bless po sa inyong lahat. Okay, bye-bye. See you next vlog. Yay!